Iba din naman kapag nadiligan na. Bungad ng mga mapang-asar kong kaibigan, sa akin nang makarating ako sa school. Nasa gate pa lang ako ay puno na ako ng matukso. Talagang inabangan nila ako sa gate para lang tuksohin? Yes, they know about what happened to me and my professor. Tumigil na nga kayo? Saway ko na natatawa na lang ako sa kalokohan nila. Ano? Masarap ba? Mahaba ba? Mataba ba? Mabuhok? Shh! Tigilan niyo na ako guys, okay? Pagod ako right now. Sansala ko sa mga pangangansyo nila. Hindi ko pa pinatapos pa ang sunod-sunod nilang tanong dahil medyo nailang na ako at parang nahihiya na rin. Nauna na ako naglakad sa kanila at iniwan sila doon. Pero bago ko pa sila iniwan, ay nilingon ko muna siya at sabay-sabing, masarap! Gamit ang malanding boses, sabay kagat ng daliri ko sa nangaakit na paraan. At dahil sa ginawa ko, nagsitilian ng mga higad. I just couldn't do something but to shake my head in disbelief. A bunch of crazy women. Isang linggo rin ako nag-stay sa kondo ni Professor Vance. I didn't get any remorse because she treated me like a queen and not just a princess. At habang nagre-review ako para sa exam namin mamaya sa chemistry, hindi ko mapigilang hindi marinig ang mga sinasabi ng mga kaklase ko. Bakit kaya 2 linggong walang klase? Dinig kong tanong ni Clark, isa sa mga kaklase ko. Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko lang, nabalitaan kong may na-injured daw sa pamilya ni na Professor Buenavista. Grabe siguro yung injury dahil pinatigil ang klase. Sagot naman ni Zian J. Injury? Wala namang nasaktan sa pamilya niya. Ako lang to. At saan naman niya nakuha ang balitang yan? Tsk, fake news. Maya-maya ay dumating na si Prof. Vance. Naka-eyeglasses ito habang dala ang kanyang isang libro. Lukot ang puting long sleeve niya hanggang sa braso, kaya kita ang kanyang mauugat na braso at kamay. It was tucked in to his black pants na nakapagpadagdag sa kanyang appeal. He looked so hot. Papasa na bilang model. Tumayo kami para batiin siya. Good afternoon, have a seat, utos nito. His voice was still deep but there was something in him today. He has a light aura that was different from the usual ones. Dati lagi siyang seryoso. Pero ngayon, iba na ang pag-aura niya at parang napakadali ng lapitan. Nakakapanibago lang. Sorry for the class suspension. Everyone, we just had an emergency. Paghingi niya ng dispensa sa amin. My baby is okay now, so... May baby po kayo? Pakiusyoso ni Dave. Mahinang pagkakasabi nun ni Professor Vance, pero dinig na dinig pa rin namin. Let's cut the conversation and prepare yourself for the exam. Pagputol niya, ipinamigay na ni Professor Vance ang test paper sa amin. Ako ang pinakauna sa last row, kaya sa akin ibibigay ang mga test papers para ipamigay rin sa likuran. Nang nasa tapat ko na siya, nagtamang mga mata namin. Naningkit ang mata niya at saka pinasadahan ng tingin ng aking suot. I was wearing a white spaghetti strap top and paired it with a nude trouser. Kita rin ang tiyan ko. It's a crop top style. Pagkatapos ay tumalikod na siya at bumalik sa table niya. Later on, my phone buzzed. A message coming from Professor Vance popped up. I looked at him but he just signaled me to open his message. Go to my office and get my coat to the table. Wear it close, I don't like what you're wearing, baby. That was his messages. Natawa ako, tiningnan siya. After that, I composed a reply for him. Bakit? May nabuhay ba ako? Yan ang tinipa ko sa cellphone ko. At saka ko siya tiningnan. I saw him gritted his teeth and look at me with his deadly look. Basta sundin mo na lang ako, babae. At huwag mo na akong asarin pa. I sent him a laughing emojis. Tumayo na lang ako para sundin siya. Itong matanda na to talaga.
Excuse me, Prof. May I go to the bathroom? Sabi ko. Okay. Putik. Iyon lang ang reply tapos hindi man lang ako tiningnan. Inirapan ko na lang siya at padabog na lumabas sa classroom. Dumiretso na ako sa office ni Professor Vince. At habang naglalakad ako sa lobby, nakasalubong ko si Professor Danilyn. Wala naman siyang ginagawa sa akin pero naiinis ako sa kanya. And at the same time, I felt insecure. Sobrang ganda talaga nito. At parang anghel sa kaputian. Indeed, flawless. Miss Angelica Molina, right? Sabi niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad para harapin siya. Yes, Prof. I answered briefly. Nakita mo ba si Professor Buenavista? Nagpanting na naman ang tenga ko nang marinig ang pangalan ni Vince sa bibig niya. Parang may kakaiba eh. Napatingin ako sa dalawang kaping hawak niya. Hindi, Prof. I lied. Alam ko na kung kanino yung isa. Mamaya lang talaga yung lalaking yon. Kapag tinanggap niya yung kape, naku, ewan ko na lang. Nang makarating ako sa office ni Prof. Vince, binuksan ko ito at pabagsak na isinara. Nakakainis siya. Magsama silang dalawa. Sabi ko sa sarili ko, para na akong tanga nitong nagsasalitang mag-isa. Lumapit na ako sa table ni Prof at nakita ko ang coat niyang nakasabit sa swivel chair. Itinuro ko ang coat na para bang may galit ako doon. Ikaw, Vince Hanson Buenavista, kapag pinatulan mo talaga ang babaeng Danilyn na yon, edi magsama kayo. Dagdag ko pa, gusto mo yung mga professor na katulad mo, yung matangkad at maputi at makinis. Wala akong pake. Bumuntong hininga ko. Ano naman ngayon? Gusto mo yung professor? Pwes, maghahanap din ako ng engineer. Maraming engineer si daddy ko. Mas gwapo pa kaysa sa kanya. Hay nako, ano ba itong sinasabi ko? This made me look insane. I told you to get my coat and not to curse me, Angelica. I almost jumped when I heard that voice. And when I turned my back, I saw Professor Vince leaning on the door. Habang nakahalukip-kip, naglakad siya papalapit sa swivel chair at kinuha ang coat doon. Lumapit siya sa akin at pumunta sa may likuran ko. Pagkatapos ay ipinasuot niya sa akin ang coat niya. Akala ko tapos na siya pero nanigas na lang ako nang niyakap niya ako mula sa may likuran. He wrapped his hands around my waist. Saka masuyong ipinatong ang baba niya sa aking balikat. We were so sweet in that position. It really gave me butterflies. You're jealous, are you? Malambing na ani niya. No, I'm not. Sino bang may sabi niyan? Pagdi-deny ko. Narinig kong tumawa siya ng mahina. Damn that manly laugh. Nakakalaglag panty. Don't worry, baby. Professor Danilyn is not my type. But you are. Napangiti naman ako doon. Feeling ko ay biglang namasa ang panty ko. Dahil sa sinabi niya. May pa-baby pa siyang nalalaman. Hindi na naman ako nagsusuot ng diaper. Tapos ay hinarap niya ako. Hinawakan niya ang mukha ko at pinakatitigan ako sa mata. Ikaw lang, Angelica. Then he slowly leaned over and reached my lips. Simpleng pagdampi lang. Pero pakiramdam ko ay nawala ako sa katinoan. His kiss was like giving me the assurance that I am the only woman in his life. When we let go of the kiss, a smile peeked on our lips. He pouted his lips and his brows furrowed. No engineers, just professor. Parang batang ani niya. Ang cute. Natawa kaming pareho. Tapos ay nagyakapan kami. Huwag mo sana akong paglaruan. Iyan ang huling sinabi niya. Malapit nang mag-end ang klase ko. At excited na ako dahil nag-text si Professor Vince na sabay kaming kakain ng dinner mamaya. Tapos, ako naman ang kakainin niya. Edi wow. Kidding aside. Angelica, bar tayo. Alok ni Janela.
Basta muna ako. May dinner date ako later. Sabi ko sabay kindat at naglakad na papalabas ng room. At habang naglalakad sa koridor, nakasalubong ko ang grupo ni na Crescencia. You like Professor Vince, do you? Dinig kong tanong ng kaibigan ni Crescencia sa kanya. Kahit medyo malayo pa ang distansya ko, dinig kong pinag-uusapan nila. Dahil malakas ang pagkakasabi nila noon, ngumiti si Crescencia na parang nagpapabebe. Mukha namang fetus. See? Gusto mo nga. Pero paano kaya kung malaman mong may special someone na si Prof? Sabay tawa ng kaibigan niya. Nasira ang sirang mukha ni Crescencia dahil sa sinabi ni Zaza, isang kaibigan ni Crescencia na taga art department. At sino naman daw yan? Kontrabidang tanong nito. Tingnan mo na lang sa school forum ng Compton University. Iyon na lang ang narinig ko bago ako makalampas sa kanila. Parang hindi naman nila ako napansin dahil busy sila sa pag-uusap. I was curious about what they're talking about. About Professor Vince, special someone. Kaya nag-open ako ng Facebook account ko at tinignan ang Compton School forum. Trending doon ang picture ni Professor Vince kasamang isang babae. At ang babae na yun ay ako? What the fuck? Dalawang picture yon. Yung una ay inaalayan ako ni Prof. Vince palabas ng bar at ang pangalawa ay yung papasok kami ng kondo niya. Hindi naman maklaro na ako yon dahil medyo malabo ang pagkakakuha. Most of the reactions were wow and angry. Nung binasa ko ang comments ay puro hatred na lang patungkol sa akin. The girl looks familiar. Sasabunutan ko talaga yung babae na yan pag nakilala ko yan. Parang estudyante pang babae ah. What? Is Professor Benavista dating a student? No way! That will surely ruin Professor Benavista's image. Akala ko sila ni Prof. Danilin. Ilan lang yan sa mga comments na nabasa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga bumugsong kaba sa dibdib ko. Lahat sila ay galit sa akin. Pero ang ikinakabahala ko ay si Professor Vince. Ano na lang kaya ang masasabi nila kung ako mismo ang estudyante niya, ang kinikita niya at dinidate? Hindi naman talaga kami magkarelasyon, pero parang gano'n na rin yon. Masisira ang reputasyon niya at ayoko mangyari yon nang dahil lang sa akin. Gusto kong i-cancel ang dinner namin ni Prof. Vince pero nakapromise na ako sa kanya. Naghihintay na rin siya sa parking lot, kaya dumiretso na ako doon. But this time, I wore a mask. Mahirap na baka makilala nila ako. Nang makarating ako sa parking lot, dumiretso na ako sa sasakyan ni Professor Vince at pumasok na sa passenger seat. Nagsalubong ang kilay niya at nagtataka. Akong tiningnan na makita niya ako nagsusuot ng mask. Why are you wearing that? Tinanggal ko na ito at hinihingal pa. Nakakainis na mask. Nakakahingal. Nahirapan tuloy akong makahinga. Inayos ni Professor Vince ang buhok kong napupunta na sa mukha ko at inilagay niya sa likod ng tenga ko. Mausok lang kasi sa labas. Pagsisinungaling ko. He looked unconvinced but he didn't mind it. Instead, nagmaneho na siya kung saan kami pupunta. Huminto na kami sa isang Italian restaurant at bago ako lumabas, isinuot ko ulit ang mask. Inilahad niya ang kanyang kamay para alalayan ako. Nung una, ay nagdadalawang isip pa ako. Pero at the end, ay tinanggap ko rin. At habang naglalakad kami patungo sa restaurant, nakita ko si Roderick. Ang kafling ko noon kasama si Crescencia. May something ba sa kanila? Biglang nagawi ang tingin ni Crescencia sa banda namin. Agad kong binawi ang kamay ko na hawak-hawak ni Professor at sa taranta ko, malakas ko siyang naitulak papalayo sa akin. Pagkatapos nun ay tumalikod ako at sinubukang itagong mukha ko. Tumakbo ako sa isang sasakyan at doon nagkubli. Sinilip ko sina Crescencia at Roderick. Buti na lang,
at lumakad na sila papalayo sa amin. At mabuti na lang talaga at hindi niya kami napansin. Sa wakas ay wala na sila. Nasa likod ko na pala si Professor Vince. Nang tingnan ko siya ay wala nang reaction ng mukha niya. His face was emotionless and I could sense that he was angry. Nakonsensya naman ako dahil medyo napalakas ang pagtulak ko sa kanya kanina. Lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng hilaw ng ngiti. Ahaha, akala ko nakita nila tayo. Sabi ko at peking tumawa. Anyways, let's go. Akmang hahawak ko na ang kamay niya nang ilagay niya ito sa kanyang magkabilang bulsa at nauna nang naglakad papasok sa restaurant. Wala na ako nagawa kundi sumunod na lang. Nang makapasok kami, naduwag ako na makitang sobrang daming tao. Naunahan ako ng takot na baka may makakilala sa amin. Especially that Professor Vince ay kilalang tao. This way to your table, sir, sabi ng waiter. Susunod na sana si Professor Vince sa waiter ngunit hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya. Doon na lang tayo sa likod, sabi ko sa kanya. Dahil walang masyadong tao sa may likuran at siguradong walang makakapansin sa amin doon. Pero sir, naka-reserve na. Kita ko ang paggalaw ng panga ni Professor Vince at pinigilan niya ang waiter. We'll take the table at the back. Babayaran ko na lang yung pinareserve ko. Nagpunta na nga kami sa likod. Nag-order na rin kami ng mga foods pero wala pa ring imik si Professor Vince. Hindi nga ako kinakausap. At wala pa ring emosyon ang mukha. Hanggang sa dumating ng order namin at nagsimula na kaming kumain. Pero habang kumakain ako, hindi ko pa rin tinatanggal ang mask ko. Sa halip, pinapadaan ko na lang ito sa ilalim ng aking mask. Nahihirapan pa akong kumain. Mukha na akong tanga pero mas mabuti na rin ito kaysa sa may makakita sa amin at makilala kami. Hey, Vince! What a coincidence! Muntik na akong mabulunan nang may tumawag kay Professor Vince. Nang tingnan ko ito yung kaibigan niya na may-ari ng bar. CCR muna ako. Natataranta kong sabi at nagmamadaling tumayo dahil naglakad ito papalapit sa table namin. Natalisod pa ako dahil sa pagmamadali kong lumakad. And when I reached the comfort room, I removed my mask and looked at my face. Pawis na pawis ito dahil sa kakasuot ko ng mask. Nang tingnan ko ang pako, may sugat pa ito dahil sa pagkakatalisod ko kanina. I am look so messy. At napabuntong hininga na lang ako. Ay, ang hirap namang magtago. Bago ako lumabas ng CR, isinuot ko na ulit ang mask ko. Actually, hindi naman talaga ako nagbanyo. Nagtago lang ako dahil baka makilala ako ng kaibigan ni Professor Vince. Sinilip ko muna kung nandoon pa ba ang kaibigan niya at nakahinga ako ng maluwag. Nang makita kong wala na ito doon, lumabas na ako at bumalik na sa table namin. Hi, sorry kung natagalan. Bungad ko kay Professor Vince. Hindi pa rin nagbago ang reaction niya. Ganun pa rin ito, parang galit. Maya-maya walang sabi-sabing tumayo ito at naglakad palabas ng resto. Anong problema nun? Tumayo na rin ako para sundan siya. Napapangiwi pa ako dahil sap din ang sugat ko sa paa. But I was trying my best to cope up with him until we reached the parking lot. Nang maabutan ko siya, hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya. Ngunit galit niya lang ako tiningnan. Ano bang problema? Tanong ko sa kanya. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Angelica? Hindi na nga siya nakapagtimpi kaya medyo tumaas na ang boses niya at halatang galit nga ito. Hindi ko siya maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin, ha? Tumawa siya ng medyo pagak. Akala mo ba, hindi ko napapansin? Na ayaw mo akong kasama? He looked at me straight into my eyes. Sabihin mo nga sa akin, Angelica. Ikinakahiya mo ba ako? No, agap kong sagot. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang idea na yon. Pero bakit yun ang nararamdaman ko?
Nahihiya ka siguro because you're dating a man older than you. Naman, hindi niya siguro na itatanong na gusto ko yung mga sugar daddy. Kagaya niya. At saka hindi naman magkalayo ang mga edad namin ha. I'm 22 and he's 27. It's not bad for a couple. It's not what you think, Vince. His teeth gritted. Are you playing with me? Angelica? Hindi ko siya sinagot. You know what? Umuwi na lang kaya tayo. Sabi ko, wala nang patutunguhan ng usapan naming ito. Nilampasan ko siya at akmang bubuksan ko na ang pintuan ng sasakyan nang bigla siyang nagsalita. Ikinakahiya mo nga talaga ako. Mahina niyang sabi, ngunit dinig na dinig ko yon. That's bullshit, Vince. Stop thinking that way. Dahil kailanman hindi kita ikinakahiya. I couldn't stop myself to not raise my voice at him. It was so frustrating. Pero ano yung mga ginagawa mo? You push me afraid na may makakita sa atin. You are wearing a mask para hindi nila makita na akong kasama mo. Tapos tinatago mo pa yung mukha mo. What that's supposed to mean, Angelica? That means, ayaw mo akong kasama. Ikinakahiya mo I'm protecting you, Vince. Hindi ko napigilan at talagang napasigaw na ako. Isa-isang nagbagsakan ang mga luha ko. Nalukot ang mukha niya. Protecting me? From what? Pinahid ko ang luha ko at tinanggal ang mask ko. I am protecting your reputation. Takot ako na masira ang pangalan mo dahil sa akin. Alam kong hindi tayo totoong magkarelasyon, but I am afraid that I might be the reason of your downfall. Tiningnan ko siya sa mata. Estudyante mo ako. Professor kita. Nahihina ko, sabi. Nawawalan na ako ng lakas. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Doon ako mas lalong humagulgol nang iyak sa dibdib niya. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo kapag nalaman nila? Dagdag ko pa. Wala akong pakialam, Angelica. I don't care. It's you who really matter to me. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sagot naman niya. This time, his voice is already soft. Tiningala ko siya at sinamaan ng tingin. Yakap niya pa rin ako. Tiyunge, ayoko masira ka dahil sa akin. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at ang mukha ko naman ang ikinulong niya sa palad niya at hinalikan niya ang noo ko. Pagkatapos ay umupo siya at hinawakan ang paa kong may sugat. Ayoko namang nahihirapan ka. Masakit sa akin yon. Alam mo bang noong nakita kitang nagtatago, nahihirapan kumain dahil sa mask mo? Natapilok para lang hindi tayo makita. At pawis na pawis ka. Nasasaktan ako doon, Angelica. Nagsibagsakan na naman ang luha ko dahil sa sinabi niya. Tumayo siya at pinahid ang luha ko. Nang tingnan ko ang mata niya, ay namumulan na rin ito at nanunubig. Hindi mo kailangang gawin yan, Angelica. Para protektahan ako, baby. You don't need to. Pagkasabi niya nun ay isang butil ng luha ang kumawala sa mata niya. Damn this. I hate seeing him crying. Nagyakapan kaming dalawa hanggang sa kumalma kami. I felt so safe in his arms. With the way he hugged me, it feels so wonderful. Tagal na rin simula noong nayakap ako ng ganito. Simula noong mawala si Mami, hindi na kami masyadong close ni Daddy. Sa bagay, sobrang busy siya sa kumpanya pero naiintindihan ko naman yon. How I miss my mom. Sa kondo tayo? Ipagluluto kita. I know hindi ka nakakain ng maayos. Sabi niya. Ngumiti ako at tumango. Talaga namang hindi ako nakakain ng maayos at medyo nagugutom pa nga ako. Inalalayan niya pa ako papasok sa sasakyan. Nakarating na kami sa kondo niya. He typed the passcode of his condo, then it opened. Magbihis ka na sa loob. May damit ako sa closet. Mamili ka na lang ng susuotin mo. Sabi niya habang nakangiti. Napakatamis naman, patikim. Yes, boss. Sagot ko at tumawa lang siya. Come back here to drink some water. Magluluto lang ako. Pagkasabi pa lang niya nun ay naririnig ko na ang kampana ng simbahan.
Playing husband and wife naman kami dito. Nag-iwan pa ng halik sa noo bago pumunta sa kusina. Nang makaakyat na ako sa kwarto niya, ay dumiretso agad ako sa closet. Nang buksan ko ito, kadalasan sa mga damit niya ay mga coats at long sleeves. Pero may nakahilera naman siyang mga t-shirts na kulay blue, black, and white. Maroon at gray lang. Puro plain pa ang mga ito. Ni walang may print. May mga boxers din siya na talagang organized. All in all, sobrang linis at organized ng closet niya. Wala kang maipipintas. Sa huli ay yung black na t-shirt ang pinili kong suotin. Malaki ito sa akin dahil malaki naman talaga ang katawan ni Prof. Habang hindi na ako pumili sa boxer niya dahil nakasuot naman ako ng cycling shorts. Ang bango ng mga damit niya. Amoy professor. I tied my hair into messy bun. Tiningnan ko muna ang sarili ko sa salamin. Mahina akong napamura ng abot hita ko lang ang t-shirt ni Professor Vince. Nagmukha tuloy akong walang suot na shorts. Maya-maya ay bumaba na akong nakapaalang. When I reached the kitchen, napakagatlabi ako when I saw Professor Vince cooking. Nakaputing t-shirt lang ito. Nahapit na hapit sa kanya habang naka-gray na shorts at naka-apron pa siya. Ano niluluto mo? Tanong ko. Lumingon siya sa akin ng nakangiti. Nagluluto ako ng chicken curry. Sagot niya. Wow, mukhang masarap. I simply answered at lumapit sa kanya. Tiningnan ko kung paano siya magluto. You look so hot with my shirt, baby. He complimented. Parang lalong humaba ang buhok ko dahil sa sinabi niya. Just sit there. Baka matalsikan ka. Sabi pa niya. Gusto kong manood. Pag mamatigas ko, gusto ko talagang manood dahil wala talaga akong idea sa pagluluto. Hindi na siya nagpumilit pa. Muntik na lang ako mapatili nang ipatong niya ako sa sink, but I left afterwards. Pinaikot niya ang kamay niya sa bewang ko at pinaikot ko rin ang kamay ko sa leeg niya. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng halik sa labi. Beautiful, he muttered. Pagkatapos ay bumalik na siya sa niluluto niya. Tumikim pa ako ng isa. Napangiti ako sa sarap ng luto niya. Sarap pa, sabi ko. Glad that you like it. Alam mo ba, I really suck at cooking. Kaya noon naisip ko na baka mag-asawa na lang ako ng chef. Sinubukan ko pa nga manlandi ng HRM student noon eh. Gusto ko rin kasi noon mag-chef, sabay tawa ko. Natatawa na lang talaga ako sa mga pinagagawa ko noon. I admit that I was really a brat. Alak at bar lang ang tanging libangan ko before, especially noong first year college pa lang ako. Pati nga daddy ko, ay hindi ako mapatino. Nakulong na nga ako before dahil nahuli akong nagdadrive while consuming alcohol. Pero may mga tao naman na hindi chef, pero magaling talagang magluto. Komento ni Professor Vince habang nasa pagluluto pa rin ang atensyon niya. Sa bagay, naghanda na si Prof nang maluto na ang niluluto niya, ibinaba niya na ako at pinaupo. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla niyang hinawi ang t-shirt na suot ko. Oh, I thought you were just wearing panties. Sabay tawa niya at umupo na sa tabi ko. Pinandilatan ko siya ng mata. Vince? Tumawa lang ito. I'm sorry, I'm just curious. Natatawa nitong sabi. Itong tao na to talaga. Kaya pala kanina ko pa siya napapansing nakatingin sa hita ko. Hindi na talaga nakayanan, kaya sinilip niya na. No need to be shy. I already saw it, and even taste it. Now, I was left speechless.